Ayan, good morning. Naka-live na po tayo. Magandang umaga sa bawat isa, maging sa mga naandyan, nanonood at nag-aantabay sa ating Facebook Live. So sa umagang ito, ang ating pinaka-title na mensahe ay A Shepherd's Heart o ang puso ng isang pastor. Kaya po ito dinala ang topic na to. Merong napakahalaga rito na elemento na nakita ko na kailangan ng tao. Ano po yan? Hindi natin makikita ang pagkilala ng tao sa Diyos hanggat ito ay walang banal na pagkatakot sa Diyos. Tingnan po natin sa 128 verse 1. Magbabasa muna tayo. Sabi rito, those who fear the Lord walks in His ways. Yun daw mga tao natatakot sa Diyos ay lumalakad sa kanyang mga palatuntunan. Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya maraming mga tao ang mangmang, ignorante, walang pag-unawa sapagkat walang banal na pagkatakot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Proverbs 19 verse 23, the fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited by or with evil. Hindi raw siya lalapitan, hindi siya pupuntahan ng kasamaan. Kaya kapag ikaw ay tao na mayroong takot sa Diyos, you are blessed. Ikaw ay mapalad. At ikaw ay magkakaroon ng karunungan, pangunawa, at kaalaman. Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Yun daw kung mga natatakot sa Panginoon ay pinapaligiran siya ng mga anghel at inililigtas nito. Psalm 119 verse 120, sabi rito, my flesh trembles for fear of you, and I am afraid of your judgment. Ang tao raw po na may banal na takot sa Diyos ay nanginginig ang kanyang mga laman at siya ay natatakot sa magiging hatol ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang pakinabang ng tao kung siya ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Ang tao po ay maraming kinatatakutan. Kanina nabanggit ko ang kamatayan. Takot na may pating, baka siya ay buhayin or kainin ng buhay. Takot magutom, baka siya ay mamatay. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, Matthew 10 verse 28, sulat niyo po, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear Him who is able to destroy both body and soul. Sabi niya, ganun katakutan ninyo. Ang Panginoon na may kakayahang pumatay sa tao at magbulit sa kanya sa impyerno. Alam niyo po, mayroong mga binanggit dito sa Biblia, sa 2 Samuel chapter 6 verse 7, makita natin na nung itong si Uza ay gumawa ng kabalintunaan or kalikuan sa harapan ng Diyos, ang sabi diyan, God killed him. Ang Diyos mismo ang pumatay. At doon sa magkapatid, sa chapter 38 ng Genesis, verses 7 and 10, the Lord killed Er, and He killed Onan because the Lord was displeased and killed him. Pag binasa niyo po ang buong chapter ng 38 ng Genesis, malalaman ninyo yung dahilan. Okay. Proverbs 16
verse 6. Napakahalaga po ito. At dito nyo makikita ang mga tao na merong banal na takot sa Diyos. Bakit po? Proverbs 16, verse 6. In mercy and truth, atonement is provided for iniquity. And by the fear of the Lord, one departs from evil. Tulad niyo po. Proverbs 16, verse 6. Kaya kapag ang isang tao mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, siya na mismo ang lumalayo sa kasamaan. Takot siya na magkasala. Takot siya gawin yung mga bagay na ginagawa ng marami. Kaya napakahalaga po ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Yan, chapter 3, verse 36. Sabi rito, He who believes in the Son has everlasting life. Ang kabuuan po ng yan, chapter 3, paulit-ulit na binabanggit yan na He who believes in the Son of God. He who believes in the name of the Son of God. Maraming beses yan binanggit. At ang sabi rito, He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Isipin nyo yan, na ang takot sa puot ng Diyos ay hindi aalis sa taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Yesu Cristo. Kaya nga sabi ko, ano ba ang dahilan ba't ang tao ayaw sumampalataya sa ating Panginoon? Ephesians 4, verse 18. Ito ang kalalagayan ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. Ang sino mang hindi mananampalataya sa ating Panginoon ay nasa kadiliman. Ang kanyang kaisipan ay malayo, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this world has blinded the mind of every unbeliever. Kaya po yung mga hindi sumasampalataya, ayaw sumampalataya sapagkat pinulag ng Diyos ng sanlibutan, referring to Satan, yung mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Now, what leads to sinners to prepare their hearts and soul to fear the Lord? Sabi ko nga kanina, people are not afraid of death, but most of them are afraid to die. Now, kailangan maipaabot sa tao, malaman ng tao, para magkaroon siya ng takot, yung the will to live, yung kalooban niya na mabuhay. Yung bang sasabihin ng tao, I don't wanna die, ayoko pang mamatay, it is because God has given eternity to the hearts of every human being. Diba inilagay ng Diyos ang eternity sa kanyang puso? Yun ang nakalagay sa Ecclesiastes chapter 3. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Now, kailangan alam ito ng kanilang konsensya. Alam niyo ang mga tao, lalo sa huling araw, wala nang konsensya tama? Sabi nga nung iba, kung pumatay ng tao, parang pumatay na lang ng manok. Bakit? Ganon ang kasama ang tao sa ating kapanahunan. Ito ang katotohanan. Not one single person is ignorant about good and evil. People most of the time think they are morally good. Ano ibig sabihin nun? Walang sino mang tao na hindi nakakaalam ng masama at mabuti. Tama? Lahat tayo alam natin ang masama at mabuti. Siyempre magtatanong tayo, bakit naman patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan ang isang tao? The very reason behind it is that, una, wala silang banal na takot sa Diyos. They are not ignorant about the law of God. Alam nila yon. Ang problema, they ignore
tinatanggihan nila, nire-reject nila, bakit wala po silang pag-unawa. Kaya sabi sa Jeremiah 3 verse 15, I will give you shepherds or pastors from my heart to feed you with knowledge and wisdom. Dahil ang tao po walang knowledge, walang wisdom without God giving him. Kaya nga sabi niya, magbibigay ako sa inyo, ako na mismo magbibigay ng mga pastor, ng mga tagapangaral sa inyo upang kayo ay turuan, pakainin, alagaan, at matuto magkaroon ng kaunawaan at ng karunungan. Makikita natin na mismong si Paul, grabe ang kanyang burden sa bansang Israel, sa kanyang mga kababayan. Romans chapter 1, dito natin lalong may intindihan kung bakit gano'n na lang ang pangangaral ni Pablo na ang sabi niya sa verse 16, Romans chapter 1, For I am not ashamed to preach the gospel because it is the power of God unto salvation. Kaya hindi siya nahiya. Now, dito sa book of Romans chapter 10 verse 1, sabi niya gano'n, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Bakit po? Ito ang bansang Israel. Akala nila dahil sila ay mga Hudyo, dahil sila ay bayan ng Diyos. Maraming salamat po sa ating Star Center ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dahil wala silang pagkaunawa, they think of themselves that they are morally good. Naalala nyo last time sa aking preaching, most of the people claim to be morally good. Pero pag ginamitan nyo sila ng moral law, laglag ang kanilang kayabangan. Ano ibig sabihin ng moral law? Ang Ten Commandments, yan po ang tinatawag na moral law. Yan itinuturo ng Panginoon na magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos para wag mong gawin ang 1 to 10 na binanggit dyan sa kautusan. Ano yun? Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay, huwag mong kukunin ang hindi sa'yo, ano pa, and so on, and so forth. Sabi ni Paul sa chapter 10, sa aklat ng mga Roma, Brethren, my heart's desire and prayer to God is for Israel that they may be saved. Verse 2, For I bear them witness that they have a seal for God, but not according to knowledge. Alam niyo po, ang mga Hudyo or ang mga Israelites, napaka-zealous nila when it comes to the law of Moses. Lalo na ang mga Pharisees, kabisado nila ang kautusan ni Moses. Ano ang problema sa kanila? Masyado silang bukis, sabi nga ni Pastor Burns. Masyado silang nakabase sa tinuturo ng kautusan. Now, because they base their obedience on the law, they are accountable to obey every law. Obligado sila. They are obliged to obey every law coming from Moses. E pag pumalya ka ng isa, pumalya ka sa lahat. Yan ang sinasabi ng Panginoon eh. Kaya pagdating sa New Testament, ito na ang bagong sabi niya ganun. Dalawang kautusan na lang bibigay ko sa inyong pinakamahalaga. Ano yun? You shall love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, and with all your strength. And the second one is, you shall love your neighbor as you love yourself. Ngayon, binago yun ng Panginoon. Here is the new command I am giving you, that you shall love your neighbor as I have loved you. Bakit? Nung una, ang kautusan, sabi ng Panginoon, you shall love your neighbor as yourself. Eh yung tao, hindi niya mahal ang sarili niya. Paano niya mamahalin? Kaya sabi niya ganon, love your neighbor as I have loved you. Amen? Kaya kung gaano po kayo kamahal, ganon yung mamahalin ang iyong kapwa-tao. Wala silang dahilan ngayon. Di mo ba? Napakatalino ng Panginoon. Di mo pwedeng utakan ng Diyos. Punta tayo, Romans 10 verse 3. Sabing ganon, ang kanilang pagiging masigasig sa Diyos ay hindi ayon sa knowledge. Kaya sabi ng Panginoon, I will send you, I will give you pastors or shepherds to feed you with knowledge and understanding because these people doesn't have the knowledge of God.
O, tingnan niyo po, verse 2, Romans chapter 2. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Verse 3. For they being ignorant of God's righteousness. They think they are morally good, but they are ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Ano ibig sabihin nun? Hindi, itong paraan namin ang aming susundin. Huwag na yan, yung katwiran ng Diyos, huwag yan. Itong sa amin, kaya sila walang unawa. Amen? Nabasa nyo rin yung binabasa ko? Sabi niya gano'n, seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Alam niyo po, kung ikaw ay totoong mananampalataya, nakasubmit ka sa kalooban ng Diyos, hindi sa sarili mong kalooban. Ano sabi sa Matthew 7 verse 21? Many in that day will call me Lord, Lord. Hindi ko mo tinatawag nga akong Panginoon, Panginoon, makakapasok na kayo sa kaharian ng langit. No, 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 no. Anong sabi niya? Only those who do the will of my Father who is in heaven. Amen? Eh mga Israelites, masyado silang tiwala sa sarili. Ginagawa naman namin ang lahat ng mabuti. Naalala nyo last Sunday, ano sabi ko? Na ang opposite ng right ay hindi wrong, kundi good. People are doing what is good and they cannot do what is right. Yan ang problema. Ginagawa ko, Panginoon, ang mabuti. Ang tumulong sa kapwa, ang magmahal sa kapwa. Kahit nga sa aming kapwa lalaki, sa aming kapwa babae, minahal na namin. Mali ba yun? Pinapanood ko kahapon yung isang video ng isang street preacher. At ang tatapang ng mga nagsasabing gano'n. Masama ba yung magmahal kami sa aming kapwa? Walang masama na magmahal ka sa iyong kapwa. Pero kung yung pagmamahal na yun ay may kahalong lust, that will not last. Ganda. Bakit? Kung may halong kahalayan, kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Sabi ni Dr. Miles Monroe, mabuti pa ang mga aso. Marunong sila. Yung lalaking aso, hindi nagkakagusto sa kapareho ng lalaki. May sense pa raw yung mga aso. Tama po. Eh yung tao na wala na ng ganong sense, bakit walang banal na pagkatakot sa Diyos? Tuloy po natin. Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sa lahat daw po ng sumasampalataya sa ating Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, pinapaging tama sila sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya when you start believing, when you begin to believe God and have faith in His Son, in the name of His Son Jesus, what happens to you? You become righteous. Bakit? Yung kabanalan ng Diyos, napunta sa iyo. 2 Corinthians 5 verse 21. Sulat niyo po. Because the righteousness of God becomes your own righteousness. Romans 10 verse 5. For Moses writes about the righteousness which is of the law. The man who does those things shall live by them. Kaya nga nung sinulat ni Moses ang kautusan tungkol sa katwiran, ang sino mang taong gagawa noon ay mabubuhay doon din sa kautusan. Kaya ganun po ang mga Pharisees. Kaya ganun po ang marami sa mga Hudyo. Alam niyo ba sa bansang Israel, maraming mga Israelita, they do not believe in the Lord Jesus Christ. Even up to now, sa present time natin ngayon, maraming ganun. Magtataka kayo, bayan ng Diyos pero hindi kinikilala ang Diyos. Ang alam nila, hindi pa dumarating ang Messiah, ang ating Panginoon. Ang expectation nila, ang darating na manunubos ay hindi yung ipinanganak sa sabsaban. Siguro ipinanganak sa isang napakalaking mansyon. Yun ang kanilang expectation. Yan ba ang tagapagligtas namin? Doon pinanganak ang baho doon. Nandun kumakain ang mga hayop, doon din dumudumi ang mga hayop, tapos doon siya pinanganak. Ituturo niya sa amin yan ng aming tagapagligtas. Amen? Nakita natin yun. Yung wisdom tuloy nawawala because of their own righteousness. Romans 10 verse 6, but the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ
down from above, verse 7, and who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. Verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth, in your heart, that is the word of faith which we preach. Kaya nga kung anong aming itinuturo, ipinapangaral sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, yun ay malapit na sa inyong bibig, sa inyong mga puso. Verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Actually, sa ibang translation po, tingnan niyo po, babasahin ko sa New Living Translation, Romans chapter 10 verse 3. Ito ang nakalagay dito. For they don't understand God's way of making people right with Himself. Refusing to accept God's way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. Kaya akala nila dahil sila ay sumusunod sa kautusan ni Moses, matuwid na sila sa harapan ng ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? No. It's a big no. Hindi yan ang basehan ng katwiran. Ang basehan ng katwiran, pag binasa nyo sa Book of Romans chapter 4, makikita nyo kung bakit naging matuwid si Abraham sa harapan ng Diyos. It is because Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Naging matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos dahil siya ay sumampalataya sa ating Diyos. Amen? And everyone who believes in the Lord Jesus Christ become righteous. Not because of their own righteousness, but because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Balik tayo dito sa Romans chapter 10. Sabing ganon, so verse 3, for they don't understand, referring to the Israelites, they don't understand God's way of making people right with Himself. Kaya yun po ang pinakadahilan kung bakit tinatanggihan nila, ayaw nilang tanggapin ang kalooban ng Diyos, ang kaparaanan ng Diyos, sapagkat gusto nilang gawin ito ayon sa sarili nilang katwiran. At ang sabi sa verse 4, all who believe in Him are made right with God. Now, balikan natin yung pinakabungad kanina, Jeremiah 3 verse 15. Sabi rito ng Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa ibang translation, sa New King James, and I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Return to me and be restored. So a pastor or a shepherd should be given by God, not by human ambition, not a presumed calling. I will give you, sabi ng Panginoon, ako ang magbibigay sa inyo. A pastor or a shepherd given by God to the people of God. Mismong ang Diyos ang nagbibigay sa mga anak ng Diyos ng pastor to take care of them and to be of service to them. Kaya nga sabi ko, napakabigat ng responsibility, accountability na meron ng mga tagapangaral ng Diyos. They should be shepherds, that is, caring for the flock of God. They should be according to God's heart in the way they serve and lead God's people. Yung iba kasi ang ginagawa, minamanipula yung kanilang mga miyembro para pakinabangan. Wala talagang totoong pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Diyos. Ang instruction dito ng Panginoon is that they should feed them with knowledge. Bakit po? Bakit kailangan pakainin, turuan, aralan ng may kinalaman sa karunungan or kaalaman? Hosea 4 verse 6, for my people are destroyed because of the lack of knowledge. Hosea 4 verse 6, ang tao raw ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman, ng karunungan. Lack of knowledge, napapahamak. Pastors or shepherds are Christ's gift to the church. Now, in the New Testament, ito ang sinabi ni Pablo, Ephesians 4 verse 11. Now, these are the gifts of Christ He gave to the church. The apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers.
Kaya ang mga pastor po, mga shepherd ng isang church or isang iglesia, they are gifts to the church by the Lord Jesus Christ. Amen? Pag gift, ano ang ginagawa sa regalo? Minamahal, iniingatan, tinitreasure. Amen? Hindi tinichismis. This is Pastor's Day month. Okay? Hindi ito para sa akin, kundi nilalahad ko rito kung ano ang sinasabi ng Biblia. The very reason why we continue to preach God's Word, why we continue to teach people, ito po ay responsibility. Tingnan po natin sa Ephesians 4 verse 11. Now, these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Verse 12. Their responsibility is to equip God's people to do God's work and build up the church, the body of Christ. Ephesians 4 verse 12. Verse 13. This will continue until we all come to church or to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up the full and complete standard of Christ. Kaya pala ginawang regalo ng Diyos sa mga pastor sa church. Bakit? Para ihanda raw ang church para sa gawain ng Diyos, para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen? Bakit po? Sabi sa Matthew chapter 6, di ba itinuro ng ating Panginoon, kung kayo ay mananalangin, sabi sa mga disciples, ganito ang gawin ninyong panalangin. Hingin ninyo sa Diyos Ama na kung ano ang kalooban niya doon sa langit, mangyari dito sa lupa. That the will of God in heaven, things that is happening in heaven, might also be manifested here on earth. Na yun din ay magkaroon ng kaganapan dito sa mundo. Verse 14, Ephesians 4, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Minsan kasi may mga nangangaral na akala mo, wow, grabe ang galing. Yung pala inililigaw yung mga tupa para mapunta sa kanya at pakinabangan niya. Hindi nagtuturo ng totoong gospel, hindi mo maririnig nangangaral ng impyerno, hindi mo marinig na pinapangaral ng mga kasalanan mapupunta sa kapahamakan, hindi tinuturo yun. Ano tinuturo? Love and prosperity. Pagmahalan kayo. Yan ang gusto ng Diyos. Tama naman yun. Pagmahalan, tama yun. At mabuhay kayong sagana. Pero yung turo, pagdating sa tithes, naku po. Kailangan magbigay kayo ng $350. If not, naku po, ang dami kong narinig na ganyan. Ang hinihingi lang ng Diyos ay 10%. Matthew 23 verse 3. Huwag niyong kalimutan gawin ito. Pero alalahanin niyo rin ang pagbibigay ng ikabuat. Sabi ng ibang mga mangangaral, hindi na raw uso sa New Testament. Basahin natin. Matthew 23 verse 23. Sabi rito, what sorrow awaits you teachers of religious law? Yung mga nagtuturo ng relihiyon. And you Pharisees, you hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law: justice, mercy, and faith. Grabe, ang gagaling nyo. Kahit sa pinakamaliit na uri ng inyong inaani sa inyong mga pananim, nagbibigay kayo ng ikapo, ang higpit-higpit ninyo magpatupad ng ikapo, pero hindi ninyo ginagawa yung napakahalaga. Ano sabi rito? Justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Amen? Yan ang tinuturo ng Panginoon eh. Sabi ng iba, hindi na uso. Sa Old Testament lang yan. Eto, magbasa po kayo para mapatunayan niyo. Now, sabi rito, sa itinuturo ni Paul sa Ephesians 4, verse 14,
He was doing his responsibility to edify the church. Ano ibig sabihin nun? Para daw hindi na itutos to and fro, para daw hindi nadadaya ng mga maling katuruan. Ibig sabihin nun, pinapatatag, pinapatibay ng mga pastor ang mga church members. God or Jesus calling of Paul, nung tinawag niya si Paul, ito ang kanyang sabi. Pag inyo pong binasa Acts chapter 9 verses 10 up to 16, basahin niyo po yan ang buo, hindi ko na babasahin isa-isa. Yun yung paraan ng Diyos ng pagtawag kay Pablo. Si Saul ang kanyang pangalan diyan. Sabing ganon, that person, Paul, is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Grabe yan. Yan po ang tawag sa mga pastor. To suffer for his name's sake. Kaya pinagtitiisan yan eh. Sabi ko, di ba last time nabanggit ko, hindi madaling mag-aral. Magpupuyat ka, pag-pray mo bawat mga miyembro, lalo na yung mga hindi dumadalo. Gusto rin pumunta sa langit, pero ayaw pumunta sa church. Sabi nga ng Panginoon sa lumang tipan, how long will you rebel against me? How long will I bear with you, rebellious people? Kaya sabi rito ng ating Panginoon, uulitin ko po, ang tao hindi takot sa kamatayan, pero takot mamatay. Pero ang hindi nila alam, napakahalaga na magkaroon ka ng takot sa kamatayan na pangwalang hanggan kaysa doon sa kamatayang physical. Kaya sabi ng Panginoon, fear Him who can kill your body and throw you into the lake of fire. Yun ang katakutan ninyo. Huwag yung sasaksak sa inyo, mamamatay kayo, huwag yung patay, huwag yung buto, huwag yun ang katakutan ninyo. Walang kakayahan yun para ibulid kayo sa impyerno. Katakutan ninyo ang Diyos. Amen? Kaya po ako ay patuloy na nangangaral. Ito pa ang ibang kinatatakutan ng tao. Pestilences. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon ng COVID. Inilabutan ng maraming tao. Lalo nung unti-unti namamatay yung mga doktor, yung mga nurses, yung mga health workers. At sumunod na ang milyon-milyong namamatay. Yung tao natatakot na. So anong nangyari? Pila para magpapakuna. Tama? At itong gobyerno, gusto pa noon maging diktador. Ano ang sabi? Gagawin nilang obligatory. Sabi ko, hindi ko pwede yan. Sasagasaan mo ang karapatan ng individual na tao. Labag na yun sa kalooban ng tao. Mabuti, nakikinig ang Diyos sa ganoong mga panalangin. Kasi, ba't mo uobligahin? Alam mo, ang Diyos napakarunong. Nung ako magpapabakuna na, kasi requirement, hindi ka makapasok sa ganito, hindi ka makabili sa ganito, hindi ka makapunta sa hospital pag wala kang bakuna. O sige na nga, magpapabakuna na ako. Pero hindi dahil sinabi ng gobyerno. Dahil doon sa access. Tama? Ang Diyos po napakarunong. Ang ginawa niya, hinayaan niya, tumaas ng 200 ang aking BP. Over 130. Sabi na doon, hindi ka pwedeng bakunahan. Pag uwi ko, tawan-tawa ako. Alam ng Diyos ang mabuti para sa iyo. Amen? Alam ng Diyos. Ano ba kinatatakutan ng tao? Ayun, nagpapakuna ang takot. Sinabi ng doktor, kailangan yung booster. O booster, hindi. 2 booster shots pa. Ano pa? Gamot. Daming kinatatakutan ng tao. Ang katakutan natin, kung hindi tayo kasama sa listahan ng Diyos sa aklat ng buhay. Amen? Pasalamat tayo, sinama niya na tayo sa listahan ng aklat ng buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, tayo po tayong lahat at tayo ay magwawakas sa panalangin. Dakilang Diyos sa umaga ito, nagpapasalamat kami sa iyo for giving us this opportunity to listen to your words, even to all the things that you have taught us this morning. We thank you, God, for your message. We thank you, God, for your love to us. Patuloy kang maluwalhati. And Father, I pray sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, nakikibahagi sa gawain ito, online, doon sa aming Facebook Live. Father, you know them, even to the smallest detail of their lives. We pray that you will bless them, heal them, at nawa, magkaroon sila ng kapasyahan
ng decision, deliberately, to decide para sumampalataya sa iyo at gawin kang tagapagligtas ng mga nakikinig sa iyo. Pagpalain mo po sila, O Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyo. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon.